Even though maininda pa rin ako sa at least I'll still be there na kung gawin yung makakaya ko. So, Ka-Express, ang mundo ng basketball ay nagbubulag-bulagan sa isang mahalagang tanong. Gagawin ba ni Kai Sotto ang pinakamalaking sakripisyo para sa Gilas Pilipinas sa nalalapit na FIBA Asia Cup? Sa kabila ng patuloy na alalahanin sa kanyang tuhod, ang posibilidad na ipilit ni Kai ang kanyang sarili na maglaro para sa national team ay isang sitwasyon na naghahati sa mga tagahanga at mga analyst. Hindi lang ito tungkol sa isang player na sasabak sa court, ito ay tungkol sa isang batang atleta na posibleng isakripisyo ang kanyang pangmatagalang karera para sa agarang pangangailangan ng kanyang bansa. Ang idea na ipilit ni Kai ang kanyang sarili sa roster, kahit na hindi pa siya lubos na handa, ay nagpapakita ng matinding pressure at malalim na sense of duty na madalas kaakibat sa pagrepresenta ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ang ganitong desisyon kung mangyayari na magpwersa ng masusing pagtingin sa balanse sa pagitan ng pagiging makabayan at personal na kapakanan. Nakasentro ngayon ang diskusyon kung ang ganitong malaking personal na sakripisyo ay magbibigay ba talaga ng ninanais na benepisyo para sa Philippine basketball. Nagulantang ang marami sa balitang tuluyan ng mawawala si Kai sa Gilas Pilipinas lineup para sa darating na FIBA Asia Cup. Kinumpirma ng Gilas coaching staff na bagamat sasama si Kai sa Jeddah, Saudi Arabia, kung saan gaganapin ang competition, ayon kay Coach Tim, siya ay magsisilbing cheerleader lamang. Ito ay dahil sa kanyang torn ACL na natamo niya nitong January habang naglaro sa Japan B-League. Isang napakasakit na balita para sa mga fans na umaasang makita siyang muling maghahari sa ilalim ng ring. Ang kanyang presensya sa court ay laging inaabangan at ang kanyang bigat sa gitna ay isang malaking banta sa mga kalaban. Ngayon, ang big man na pinagkakaingatan ng bansa ay napipilitang manood lang mula sa bench. Ang kasaysayan ni Kai sa pagharap ng injuries habang pinaglalaban ang bayan ay hindi na bago. Matandaan ng NBA Summer League 2023, nagkaroon siya ng back injury na nagpahirap sa kanya. Well, sa kabila nito, sinubukan pa rin niya maglaro pero limitado ang kanyang minutes at napaaga ang kanyang pag-alis sa torneo. Pagkatapos nito, kahit may pananakit pa rin sa kanyang likod, naglaro pa rin siya para sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup 2023 na ginanap mismo dito sa Pilipinas. Ang kanyang dedikasyon ay kitang-kita pero ang kanyang kondisyon ay ramdam ng marami. Dahil sa patuloy na isyu sa kanyang likod, napilitan siyang magpahinga at hindi nakalaro ng matagal sa Japan B-League kung saan siya naglaro noon para sa Hiroshima Dragonflies at kalaunan ay naloan sa Yokohama B Corsairs. Nagdesisyon siyang maglaan ng mga 6 na buwan para magpagaling na nagpahiwatig ng kanyang seryosang commitment sa kanyang kalusugan. Pero sa kasamaang palad, pagbalik niya sa action, tinamaan naman siya ng torn ACL nitong January at ang desisyon na hindi siya paglaruin sa Asia Cup ay base sa maingat na payo ng mga medical experts. Ang isang torn ACL ay hindi biro at ang pagmamadali sa pagbalik sa laro ay maaring magdulot ng mas malalang pinsala na maging sanhi ng pagtatapos ng kanyang promising career. Sabi nga ng kanyang coach, ang layunin ay makita pa rin naglalaro si Kai para sa national team hanggang sa edad na 35 years old. Kaya't hindi nila siya pipilitin na magmadali sa kanyang pagbalik. Bagamat masakit sa puso ng mga tagahanga, ang kalusugan at long-term career ni Kai ay ang priority. Ang kanyang pagkawala ay nagbubukas ng malaking puwang sa sentro ng Gilas, isang puwang na hindi madaling punan, lalo na laban sa matitibay na kupunan sa Asia. Kung sakali mang pinilit si Kai o sino mang manlalaro na maglaro kahit may injury, ano ang magiging benepisyo at kapahamakan nito? Ito ay isang seryosong usapin na kailangang timbangin, lalo na sa konteksto ng kanyang history ng paglalaro sa kabila ng pananakit. Kung sakaling naglaro si Kai kahit may injury, ang kanyang presensya mismo ay magbibigay ng napakalaking moral boost sa Gilas. Ang kanyang dedikasyon at sakripisyo ang siya magiging inspirasyon ng mga teammates niya. At mas lalong paigtingin ang pagmamahal at suporta ng milyong-milyong Pinoy. Ang emosyonal na epekto nito ay pwedeng magbigay ng extra drive at determination sa buong koponan. Ang pagpapakita ng ganitong uri ng katatagan ay nagbibigay ng mensahe na walang imposible kumpara sa bayan. Ito ay magiging isang kwento ng kabayanihan na magpapasiglap ng pambansang damdamin na posibleng magdala ng mas maraming atensyon at positibong energy para sa koponan. Ang pagkakaisa ng mga Pinoy sa likod ng Gilas ay lalong lalalim
at ang bawat laro ay magiging mas makabuluhan. Kahit na may injury sa tuhod, ang 7'3" na si Kai ay sapat na para magdulot ng pangamba sa mga kalaban. Ang kanyang laki ay makakatulong sa depensa sa ilalim, babaguhin nito ang atake ng kalaban at magdulot ng mahirap sa kanilang opensa. Ang kanyang kakayahan na mag-block, mag-rebound ay mananatiling mahalaga kahit pa limitado ang kanyang galaw. Maaring hindi siya kasing explosive pero ang kanyang sheer size ay isang natural na harang. Ang kanyang capacity na kumuha ng atensyon ng depensa at magbukas ng space para sa ibang Gilas players na makapag-score. Ang strategic value ng kanyang presensya kahit injured siya ay hindi matatawaran sa ilang aspeto ng laro, lalo na sa depensa. Ito ay magbibigay ng dagdag na layer sa seguridad sa paint area na kinakailangan laban sa mga powerhouse team sa Asia. Ang ganitong uri ng sakripisyo ay magsisilbing makapangyarihang halimbawa ng pagiging makabayan at dedikasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga atletang Pinoy. Ipapakita nito na ang paglalaro para sa bayan ay ang pinakamataas na karangalan na siyang nagbibigay inspirasyon sa kanila na higitan ang kanilang mga limitasyon at unahin ang serbisyo para sa bayan. Ang ganitong uri ng heroic narrative ay lubos na tinatanggap sa kulturang Pinoy, kung saan ang pagiging selfless para sa kabutihan ng nakararami ay lubos na pinahalagahan. Ang kanyang aksyon ay hindi lang tungkol sa panalo sa laro, kundi pati na rin sa paghubog ng itos ng mga susunod na miyembro ng national team na nagtatak ng isang kahulugan ng tungkulin na lumalampas sa individual na ambisyon. Ito ay pinakamalaking peligro. Ang paglalaro na may hindi pa gumagaling na tuhod ay maaring magresulta sa mas malubhang pinsala, posibleng mangailangan ng komplikadong operasyon at mas mahabang panahon ng pagaling, o sa pinakamalala ay tuluyang magtapos sa kanyang karera. Ang panandaliang tagumpay sa Asia Cup ay hindi katumbas sa pangmatagalang kapahamakan sa kanyang professional career na siyang maaring hindi ang dominanteng person ng Gilas na kailangan o expected. Ang kanyang limitadong galaw at explosiveness ay maaring magpahirap sa kanya sa depensa na hindi makasabay sa mas mabilis na kalaban o epektibong harangin ang mga shoots. Sa opensa, maaring mahirapan siyang lumikha ng sarili niyang shots at tapusin ang atake sa ilalim ng ring na magiging anino lamang ng kanyang potensyal. Gayunpaman, ang emotional na hatak ng pagrepresenta sa Pilipinas lalo na sa basketball ay hindi makakaila. Well, kilala ang mga Pinoy fans sa kanilang walang sawang passion at malalim na koneksyon sa ating national team. Para sa marami, ang Gilas Pilipinas ay naglalaman ng pag-asa, pagkakaisa at katatagan. Ang pagsuot ng national colors, lalo na para sa isang player na katulad ni Kai, ay seen as the highest honor at isang fulfillment ng isang pambansang pangarap. At ang pagnanais na mag-ambag ng kolektibong pangarap na ito ay maaaring maging isang napakalakas na pwersa na nagtutulak sa mga atleta na huwag pansinin ang personal na peligro. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.